Kabsat, pag-usapan natin, last part natin yan. Pero for the meantime, naku mga kabsat, Ramon Tulfo, nirest baka ng mga Maleta Boys na maglabas sila ng ebidensya, hindi puro haka-haka lang na nagbigay ng envelope o kung ano man na may milyon-milyon. Huwag po chismis, magpakita kayo ng ebidensya. Ano bang kasi sinabi? Senator? Ito, punta natin mismo. Punta natin si Senator. Ay, Senator tuloy. Si Ramon Tulfo. Punta natin sa Ramon Tulfo, mga kabsat. Okay, pasok. Walang sounds. Na-open naman to. Isa pa. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si... Idadagdag na lang daw niya. Putragis, bakit mo itinadagdag? Dapat sinabi, kasama. Ibig sabihin talagang scripted na dagdag lang yan. Dagdag bawas. Ang hilig nyo dyan, yan kayo mahilig. Idagdag bawas kayo eh. Ramon Tulfo. Agoy! Bali, ito dahil na-open naman to, Ang sagot dyan ni Ramon Tulfo, mabsat, no? Ha 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 ha, tinatawanan niya. Sa totoo lang, binukulan ako ni Joey D. Guzman. Kung ganon, I'll confront Joey when I get home to Manila. Nako po, mag-uusap sila sa Manila and ask him where the supot na pera went. Saan napunta yung supot ng pera? Ha ha ha, hanapan ako ng balato ng mga kaibigan at pamilya ko niyan. Supot na puno ng milyon-milyong pera? Question mark. Paano magkakasyang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Paano magkakasya sa isang supot ang milyong-milyong pera? Bayong pa kung ganun. Diyos ko Lord. Dadalhin sa loob ng restaurant ng maraming tao kung saan kami magkikita ni Joey na dating PR man ni Resign. Ako, Bicol Representative Zaldico. Truth to tell, Joey and I regularly as we consult each other's of the tricks of our trade. I have been a PR business after retirement from mainstream journalism. Whoever taught this guy to implicate me? Sino man nagturo dito? Ay, Mike Defensor, ikaw ba yan? Thank you. I consider it an honor to be in the company of Maleta Boys. Nako ba? Thank you. Siyempre, milyon-milyon yan. May pinadala kayo. Thank you talaga. To, interview. Live interview mismo ni Montulfo, Mamsat. Pakinggan natin. Live interview ni Montulfo. Ramon Tulfo. Bawasan natin yung sounds natin. Yan. Para marinig natin yung sasabihin ni Ramon Tulfo. Ramon Tulfo, pasok! Paano daw natanggap nyo ang balita o paper bag? Nung matanggap ko yung balita, tiningnan ko yung Facebook. Halos maihi ako sa katatawa. Kasi, unang-una, nakita mo yung kuha ng tao, parang nagkukuha ng raffle. Pag-anunsyo niya, yung pangalan ko, parang tumatawa pa siya. So ano sa palagay mo ang motibo? Ba't kayo dinamay? Kasali ba ito sa batikos din sa magkapatid na senador, yung kapatid mo sa Senado? Kung sinali ka na rin? Mga binabatikos ko kasi ito si Levi Baligod, yung kabugado nila sa kanyang kabubuhan. Tapos ito namang dalawa lang yung maaring nagturo sa dalawa, sa mga Marines na yan. Si Levi Baligod, yung pulpul na abogado, na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator Dante Dinuguan Marcoleta. Diyos ko po. Grabe naman yan. Grabe naman yan, Montulfo. Bakit ginawa mo naman Dinuguan si Marcoleta? Diyos ko po. Talaga. so yun ang motibo dahil palagi mo binabati ko sa kupolo mo. Kaya ka narisbakan. Ay kasi kita mo naman yung pagbanggit niya, parang natatawa pa siya. Kasi yung dating niyang boss ay PR, si Joey D. Guzman. Reputable na PR yan. Tapos nakikita kami, parang mga Thursday club, gano'n. Every Monday, nakikita kami niya, nagko-coffee kami.
And we compare notes Mm. tungkol sa PR. Kasi nasa PR business na rin ako eh. Ganon. Oo. Mula nung nag-retire ako from mainstream journalism, nag-PR ako, nag-PR ako, and tinutulungan ko kumbaga sa subcontract. Mm. Kasi si Joey ay kumbaga kung sub contractor, ako yung subcontractor. Ganon. Ayan. Hindi, pero teka muna, are you going to Tito Mon, are you going to just laugh about this one or you're going to file charges? No. Paano yung nakakatawa eh. It's too, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako. Oh. Actually, kung mabasa mo yung Facebook ko, sabi ko, I'm in good company. Kung totoo. Alam mo yung ginawa nila yung may ginawa din nila yung kay dating National Security Advisor Eduardo Año. Eduardo Año. Tama. Sabi niya, sinabi nila na supot daw yung natanggap. Noong nakausap ko si Anyo, sabi niya, insulto naman yan. Bakit supot? Yung iba, maleta. Akin, supot lang. National Security Advisor ako. Baba naman, supot lang. Para naman ding mababa naman ang tingin nila sa akin. Matigrade ka So, pa. Tito Mon, anong basa mo? Sa palagay mo ba'y nagagamit yung mga taong ito ng kabilang kampo? Definitely. At saka well-funded sila. Oh. Kaya lang Sinong funder? Sinong funder nito? Sinong financier? Alam mo naman na yung DDS, malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente. Kaya tinutulungan sila. Yung mga trolls na yan, pag halimbawa binanatan mo o tinuligsa mo si Sara tapos sa Facebook, at saka libo-libo yung dadagsaan ka ng libo-libong mga komentaryo. Mga trolls yun. At karamihan yun sa China. Agoy. Hindi ho ba nakakatakot yun kung totoo ang sinasabi ninyo na nakikialam yung isang bansa at sumusuporta sa isang potential candidate sa pagka-presidente? Hindi ba nakakatakot yun na manghihimasok sila sa aktibidad natin sa loob ng Pilipinas? Nakakatakot. In fact, nung special envoy to China ako, nung panahon ni Pangulong Digong, ang palagi na lang sinasabi na dapat kasi very friendly si Digong sa China, di ba? Gusto nila na ang pumalit sa kanya ay si Sara, yung kanyang anak. At palagi yung binabanggit nung araw. Kaya yung magandang malaki, unlimited yung pondo niya. At saka yung mga trolls niya, unlimited yan. Ang daming trolls. Opo. Mayroon silang troll farm. Ano sa palagay mo ang papel naman ni dating Congressman Mike Defensor? Napanood ko yung parte kasi ng presentation para si former Congressman Defensor ang siya yung taga-kumpas eh. Siya ang presiding officer. Ay, di ko alam baka siya yung nag-recruit. Ito naman, sa tingin ko naman, yung kay Mike Defensor, ay utos naman ito ni GMA. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil si GMA at saka si Sara ay magkaibigan. Magka-alyado. Tandaan mo nung panahon ni Pantaleon Alvarez na Speaker of the House. Oo, tama. Pinatalsik ni Sara si Alvarez at pinalit ay si Gloria. Ayun, nakikita, you see the connection? Yeah. Ayun. Si Gloria din, kasama din dyan. Si Gloria Macapagal Arroyo. Para sa iyo, sa intel mo, si former Congressman Mike Defensor ay tao naman ni dating Pangulong Arroyo. Ito yung ambag naman niya. Oh, yes. Hindi lang tao. Girlfriend pa nga yan ni GMA ng araw eh.
Marion. Hindi, Hindi. baka malibel Totoo tayo. po yung sinasabi ko. Paano mo Alam mga tweet, paano mo naman mga Tweety birds ko nung araw. paano mo naman Ngayon. nalaman yun? O kung naging Marami. boyfriend o. Alam mo mga Tweety bird ko. Oh. So hanggang ganyan lang dito mo no, tatawanan mo na lang. Kaya mo baka may part 2 pa yung expose laban sa mga sa isayo at sa mga kapatid pati si Senator Erwin. Kasali ulit nung kahapon, di ba? Hindi ko na alam kay Erwin pero sa akin ako nakatatawa. Kasi sabi ko bakit naman parang yun ang sabi nga ni Anyo. Bakit hindi maleta? Bakit supot naman? Di parang nakakamenos naman. Yan naman. Parang mababa naman ang tingin sa akin. Ang siguro magiging proud pa ako pag sinabing maleta. Hindi naman supot. Supot. At saka kakasya ba yung ang sabi 2 million daw every week ang tinatanggap ko nasa supot. Wow, 2 million. Yung bang supot ay kakasya sa yung 2 million kakasya sa isang supot? At saka nasa mataong restaurant? Mataong restaurant yung yung namin. Yung binanggit. Oo. So anong Yung hamon binanggit mo? na- Anong hamon mo? 1 minute na iwan ko, Tito Mon. Anong hamon mo dito sa mga bagman na nag-aakusa sa iyo? Wala akong hamon. Kasi sumusunod lang ng mga utos eh. Mga alipores yan eh. Umaga may taga-kumpas. May Pinagtatawanan taga-kumpas. lang talaga ni ko, no? May tiga kompas. Kayan. Yan ang mga si Baligod, si Attorney Pulpul Baligod, at saka si Senator Dinuguan Martleta, at saka si Grabe. Gloria Macapagal Arroyo. Ayan ang mga kasi yan ang mga DDS eh. Opo. O sige, di hanggang dyan muna tayo, Tito Mon. Naubusan akong oras ha. Maraming salamat po ha. Thank you po. Maraming salamat po sa oras niyo. Mabuhay ka. Salamat. Si Ramon Tulfo po yan. Isang kolumnista na ngayon ay PR. O yan ha, lumipat na ba? Hindi ko alam na lumipat na pala sa... Yun, grabe naman si Tito Mon. Tito Mon, kinagtatawanan mo lang yung supot. 2 milyon linggo-linggo. Ay, every week may 2 million. Ay, big time. Milyonaryo. Itong si Tito Mon. Ibang klase talaga itong mga baleta boys, mga kabsat. Diyos ko po, Rudy. O siya, mag-subtopic na tayo. At bago tayo mag-subtopic, kamustahin ko muna yung makasama natin dito. Elican Del Carmen, shout out. Meeting La Chica, Rebecca Balgo, shout out. Bong T, shout out sa kabsat. Daisy Cartas, shout out. Sino pa ba nandyan? Sir Tony, nandyan na din sa Bulacan. Si Quincy Soriano, nandyan na din. Si Maria Fe Palisok, nandyan din. Si Miss Suzuki, nandyan din. Si RR in the Philippines, shout out sa iyo. Kawawang Maleta Boys, makukulong dahil sa sul. Kaya nga, no? Pul talaga, tinuldo ko na yung mga attorney na yan. Sabi ni Kabsat, Tony, Quincy, mas bagay ata yung bulldog kay Marco Bet. Uy, grabe ka naman. Huwag naman masyadong ganyan. Nasasaktan yung... Dinuguan nga daw, di ba? Nako po. Si Linda Lopez, shout out sa iyo, Kabsat. Si Mizuzuki, RR in the Philippines, Quincy, sino pa ba? At sa lahat, shout out sa inyo. Sa mga di ko pa nabanggit dyan, Rebecca Lagmay, shout out. Liberty Arcega, Miss Suzuki, at saka sila. Yan, nabanggit ko na lahat. Okay, so subtopic na tayo, Kabsat. Again, huwag kalimutang mag-like and subscribe, Kabsat. Okay, subtopic tayo. Here we go! Oh, asan na yung ating countdown? Eto, sorry. Nagluloko. Okay, here we go.